Nakasuyo, umiyak na. Palit ko yun. Amen! Isang mabagpalang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay welcome sa aming Waring Pinag-Offer. At ayos po namin tugang kayo ng mga ilang awitin. At bago po kami tumutog at umawit, nais ko po sabihin na sino po naniniwala dito sa superhero? Naniniwala po ba kayo sa superhero? Yung mga superhero po yan, napapagod po yan, kagaya po natin. Hindi yan 24/7 na handa po tayo iligtas. Handa po tayong gabayan. Ngunit naniniwala po ba kayo na meron po isang tagapagligtas na 24/7? Kaya po tayong ingatan, gabayan. Yun po yung ating Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang awiting tagapagligtas. Piling na inibaya, puno na papabala, hindi mo namamaw.
Jesus, ikaw na Diyos na magpapatawad, dugo mo ang pinabayad. Sa aming kalubawin, nanggap ang masakit, kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Ikaw ang tagapagligtas, tagapagtanggol ng aking buwan sa buhay ko. Di na ako nangangamba o magtatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Doon wala sa'yo o kay gulo, ngunit pinahanda at tinatagpan. Ngayon'y makasama, wala na hanapin pa, hanapin pa. Kung ano yung kanta, sumay po kayo. Ikaw ay aming tagapagligtas. Ikaw ang tagapagligtas, tagapagtanggol ng aking buwan sa buhay ko. Di na ako mangangamba o magtatakot, pagkat ikaw ang kasama. Ikaw ang tagapagligtas, tagapagtanggol ng aking buwan sa buhay ko. Di na ako mangangamba o magtatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, nag-iisa lamang po sa mundong ito ang kaya po tayong iligtas, kaya po tayong patawarin, kaya pong baguhin ang ating buhay. Yun po ang ating Panginoon, ang mga kapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan po, Amen. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa, sino masaya? Amen. Amen. Ngayong mga gabi, sino mahilig sa rap? Kayo, mahilig kayo sa rap? Amen. At ito, meron kaming handa na rap na ito ay Jesus na merong rap. At dito, sinasabi dito, marahil kaibigan, sa iyong buhay, hirap na sa iyong buhay, sinubukang may iba't ibang bagay, bisyo, maling relasyon, kaibigan, ngunit hindi ka naging masaya, at nais mo magbago ang iyong buhay, ngunit hindi mo mahanap sa mga bagay na iyong nasubukan. Bakit ngayon hindi mo subukan ang ating pong Panginoong Jesus? Kaya pakinggan niyo po ang mensahe na aming awitin na may pamagat na Jesus. Dahil sa hirap kong tinataglay,
may tugon at may tamang panahon. Binibigay niya ang sagot, lagi siya merong aksyon. Siya'y naparito dito tayo para nasa wala. Nagliligtas at tutubos, yan ang kanyang gawa. Sa Diyos ay sigurado ang buhay mo ay walang hanggan. Di ka mapapahamak, ito'y tamang daan sa bawat nasumpo. Ito nakalaan, ito'y pangako niya sa atin, di matutubasan. Ang aking puso mo dahil nag-iisa siya, nagliligtas at papatawad at naghihimaga. Kung ang buhay mo ngayon ay puno ng sakit, liwanag niya ang lilinaw sa buhay mo madilim. Siya ang inyong natatanggaw sa bawat dakal mo. Siya sa ligan mo. Mga pangako niya'y alma sa atin, nagpapalakas sa panahon. Merong bagyo na tatangay ng palakas. Salamat po Panginoon, ako hindi nag-iba. At sa awitin kong ito ay siyang iniiambag. Siya'y alalahanin dahil sa bigat at sobrang dami ng iyong pasahin. Di na maalala, meron kang Diyos sa iyong tabi. Sa patulog at pag-isip, Nasa iyong tabi. kaya sa mga araw ng iyong pagsubok, lagi nakaagapit kung ikaw ay sinusubok ng tadhana na akala'y di mabusan ng plano. Kaya minsan nagtatanong, ang mamahal ko ba ako? At tumarin na nga sa bundok na ang sumang tapusin. Gulo-gulo ang isip dahil sa mga sumiran. Di mo na maisip kung sino dapat mo nalapitan. Hanggang lang ang pagsuko na lang ang iyong naisipan. Ay biglang sa iyong likod ay tila ba may humaplos. Pinadama sa iyo na di lang dapat ito matapos. Kay lumapit sa kanya, dumulog at manalangin. Siya ang sagot sa lahat ng iyong pasanin. sa bawat isa. Marahil natanong na po natin sa mga sarili natin, bakit sa mga problema natin, yung mga panahon na parang nahihirapan tayo kung nasan ba yung Diyos. Pero may tayo din nakataho, kailan ka iniwan ng Diyos. Kahit po yung mga problema na yun, hindi lang po siya napapakita, pero nandiyan na po siya. Kaya pakinggan niyo po ang aking awitin, kailan ka iniwan ng Diyos.
Yan ka iniwan ng Diyos. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat na itinit sa kanya? Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibigoin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat na itinit sa kanya? Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibigoin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't lakas, kapayapan at kagalakan na nagagaling sa Kanya, landas na di may ganyang tutuwirin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ni Jesus. No? Sa mapagpalang gabi sa bawat isa, hindi ko makakanta. Baka lalong bumagyo. Narito po ako pakibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Mga kaibigan, kapatid, kung may wala pang pagkakilala sa ating Panginoon, ang masabi ko aking buhay noon ay magulo. Aking buhay noon ay masabi ko walang pagtutunguhan. Ako ilipin ng kasalanan to the point na gusto ko na magbago, pero hindi ko magawa. Ako ay produkto ng isang magulo at isang pamilya, broken family ko ako. Bunga nito ako ay lumaki na kung saan ito yung mga bagay na aking gusto, yung aking nagagawa. Kulang ako sa disiplina, sa pagdidisiplina ng magulang, kung paano ako gagay sa mga bagay na dapat ko gawin. Kaya lumaki ako na kung saan kung yung mga bagay na gusto ko ngayon aking nagagawa, ako po'y nawili sa mga barkada, at sa barkada tunay nga na ako ay natuto ng kung ano mga bagay, kagaya ko ng pag-inom, paninigarilyo, at hindi lang po basta sigarilyo po akin kung ginagawa ng sigarilyo. Mga dahon-dahon po. Tulad niyo po yung dahon ng papaya, dahon ng talong, dahon ng alatris, dahon ng talisay, marami iba pang mga dahon ginagawa ko po ng sigarilyo. At yung mga dahon-dahon na yan, ay nilalagyan ko po ng marijuana,
Ganun po ang aking buhay. Noon, nakala ko ay, kung gano'n lang ang buhay ko, normal lang, masaya ako pag ako ay nakakahigit, lalo na ako ay nakakahigit na tinatawag na papaya. Sapagkat kapag ako ay nasosobrahan doon, talaga naman ako ay lutang. Na kung saan ay ang aking imagination ay gano'n na lang na kahit pinagsasalita sa akin, wala akong pakialam kasi yung imagination ko ay iba klase. Kaya yung nangyari sa akin, and then ako yung na-addict din sa pagsusugal. At sa pagsusugal, ay natuto ako una, magupit sa aking magulang. Ibenta yung mga gamit sa bahay, yung mga kaserola, kawali, plancha, kaldero, lahat. Na pwede nating maibenta ay ginagawa ko. Ibinibenta ko po sa John Shop. Mismo yung takip ng Durapax. Ganun ako, grabe. At bilang yan, ako ay kapag wala na makupit sa aking magulang, wala na akong mabenta sa bahay, kaya ko kayo nagagalahati gabi, madaling araw. Ginagawa ko po, ako po'y nagnanakaw po ng mga basurahan. Nakakatawa, di ba? Alam niyo po, ginagawa ko sa basurahan, tinatakta ko sa harap ng pintuan ng bahay, mga basura, tapos yung basurahan ko ay kinukuha. Pababaan ko lang ay nakukuha, 10, pataas hanggang 20. At hindi lang yung mga basurahan, mga bagay na pwedeng mapakinabangan, kagaya po ng stepping, na maayos pa, kinukuha ko po yun, binibenta ko sa aking mga katropa, halagang 20, 40, 30, para lang ako yung magkapera. At isang pagkakataon niya, may nakita ko planggana noon saan ay may nakababad na damit na aluminum, ginawa ko, tinapon ko yung planggana. At tinapon ko yun naman ng planggana, yung planggana ko ay kinukuha yung aluminum. Ganun ang aking buhay. At hindi lang yung aking kinukuha, mga bagay-bagay na pwede natin maibenta. At dahil sa ganun sistema ng aking buhay, ako'y nagnanakaw, ilang ulit po ako naparangay. Sa barangay, naka-experience akong masampal, mamura, masamuraan, ako'y sabay, sermon at bubog ng magulang. At sa pagkakataon na dumating sa aking buhay na hindi ko malilimutan, pagkatapos ako bubugin, ang aking magulang ay sinabihan ako na kung alam ko lang na kailangan sana malit o pilis ito ng lupa. Bakit po? Sapagkat ako po umubot ng pasaway mo. Ako hindi umiiyak kapag ko pinapalitan, sangga lang ako ng sangga. Ako hindi marunong umiyak, umiiyak lang ako kapag ako ay mag-isa na lang. Ganun katigas ang aking so, and then ako ay lagi napapakaway dahil sa pagkakalit ang aking mundo. Kung saan, kung ako sa isang lugar, kung ako kasi hindi napapakaway ako. And then, doon umikot ang aking buhay sa ganung sistema. To the point na ayoko na, gusto ko na magbago, pero hindi ko magawa. Na dumating ang pagkakataon sa aking buhay na talagang ako'y doon nakaranas ng grabing kalungkutan. Nakita ko aking sarili kung gaano ako kasama sapagkat ako'y naglalakad lamang sa isang lugar kung saan ako'y nakatira. Ako'y naglalakad na naman wala akong iniisip. Nakita ko ng isang barangay karon, sigawan ako ng ganitong salita. Hoy, ano na naman ang inanakawin? Simpleng salita pero dumulog ang aking pagkatao. Nung narinig ko yung salitang iyon, ako'y umiyak. Halos sampalin ko yung aking sarili, dagukan ko yung aking sarili, pumunta ako ng dagat. Ginawa ko, yung mukha ko, lumubid ko sa buhangin, pinasas ko ng buhangin yung mukha ko, sinampal-tampal ko yung mukha ko, kasi nainis ako sa sarili ko. Bakit ganun? Bakit ganun ang tingin nila sa akin? Ang magulang ko, walang tiwala sa akin, tapos minsan ng mga kapitbahay, magnanakaw ako, tapos pumunta ako ng dagat, magpapakalunod ako, pero natakot ako. Kaya yung time na yun, sabi ko, ayoko na, Panginoon, tulungan mo. At sa biyaya ng ating Panginoon, dumating sa aming buhay, salamat sa Diyos, may nangaral sa aming lugar. Hindi ko malilimutan, June 25, 2009, may nangaral sa aming lugar. Yung mga awitin, patutuon, pagbabago ng buhay, at isang pangaral ng salita ng Diyos na nilalaman. Ang mensahe, ano ang kasalanan ng hindi mo mabitawan? Ba't di mo subukan sa Jesus? Yung time na yun, kamamariwana ko lamang. Pero salamat sa Diyos, inatawag ko ako ang ating Panginoon sa mensahe ngayon. At ako yung mag-umpisa na nagpasya, natanggapin ng Panginoon Jesus bilang Diyos, tagapagligtas, siya yung aking mga kasalanan. Alam niyo po, wala nang salita ng Diyos sa ating lugar, wala nang pangangaral, pero ang konsensya ng Diyos para nasa aking puso. Nakadama ako ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, na ako binibigyan niya ng pagkakataon, at dahil doon ako'y umiyak sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon,
Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ka pagtataluin. Ang sabi ng Panginoon, minasaya niya sa akin, anak, mahal kita. Yun ang naging dahilan kung bakit ako nagpasya na maglingkod sa ating Panginoon, dumalo sa gawain, at doon nag-umpisa na ako yung pagdalo sa gawain, ako ay nakaranas lalo ng kakaibang bagay sa buhay ko na hindi ko po naranasan nung ako ay wala pa sa Panginoon. Naranasan ko sa Panginoon ang tinatawag na kapayapaan, kagalakan, hindi malipaliwanag. Bagay yung aking buhay ay unti-unti binago ng ating Panginoon. Ngayon, salamat sa Diyos. Ako ay magpatuloy. At sa akin ako may asawa at sa anak na kami po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pag-asawa ko ng maayos, inasal na walang nangyari sa amin. Amen. Biyaya ng ating Panginoon ng kayo dahil sa kanya sa salita at mga bagay na aming magawa sa takbo sa bagay na sa biyaya ng ating Panginoon, salamat, hindi ko gusto isip na ako ay nabibigyan ng pagkakataon, pribilehiyo na magamit ng Diyos sa isang bagay na kung saan ito ay masabi ko na hindi pangkaraniwan. Ito ay anak kalikasan. Ngayon ay ordained bilang pastor. Ngayon, ako ay naglakan na ang gawain sa lugar ng Goleta. Salamat sa Panginoon. Noon, akala ko gano'n na lang ang buhay, walang pag-asa, alipin ang kasalanan, pero may plano pala ang Panginoon sa buhay ko. Kaya ngayong oras na ito, amen, pinupulit ko ang Panginoon. Ito yan, kaibigan, marahil ngayon, ito ay nakakagawa pa ng mga bagay na alam sa sarili na hindi dapat sa Diyos. Alam niyo po, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Gusto mo namin ang ating buhay sa Panginoon. Kapatuloy niya. Ano man yung mga bagay na hindi dapat sa buhay. Kaya ang ating Panginoon. Natunay nga na merong malasakit sa atin. Merong malasakit sa ating tunay. Kaya ang ating Panginoon. Lamang po sa Diyos po ang lahat. God bless ako. Magandang gabi sa bawat isa. Bawat awitin ay may kwento. Bawat himig ay may mensahe. Ngayong gabi, habang pinakikinggan ninyo ang mga awitin, tanungin ninyo ang iyong sarili kung ano ang magiging awit ng iyong buhay. Ano kaya ang iyong maririnig? Kagalakan, pagsisisi, pagsunod, paglayo, pag-asa, o pagkawasan. Ano ang awitin ng buhay mo? Pakinggan ninyo ang aming pagsasadula ngayong gabi na may pamagat na Songs of Sin. Good morning, Philippines. Good morning, everyone. Wapo ka na. Wapo ka na. Uy, ang mga nanditong natin. So, pagkarap dito. Kung natin, nandito ko. Papapi, statue, pang PBB to. Itong tsura, pang PBB. Eduardo! Hey! What's up, mother? Ano ba tong kwarto mo? Ang dumi-dumi! Nandinilising yun ay. Oy, Eduardo! Diba? Nangyay, nandinilis ka po, diba? Eduardo, ang surot mahihiya sa paligid. Ako na lang yung nasisisi. Ako yung may kasalanan. Hindi kita pinalaking ka dyan. Bumalik ka nga ng suwakay. Aba ka na, Nay. Hindi ako namakay. Bilisan mo na nga sa... Ay, makabili na ng suka. Bilis, bilis! Grabe! Lagi na lang ako yun, ha? Inutusan? Porkit only change ako? Makote, buti na Ang bihirang buhay na to. ayun, no? Ay, nako. Mapunta na nga lang ang aling nena. Teka lang. Makabili na ng suka. Ano pa na tayo kung Grabe yung nanay ko. Ang galat. Sama. utang pa palang si Juan? Pabili mo! Ano? Suka. Gusto ka kaya? Ate, ikaw na to. Ano ulit, kuya?
suka po, suka po. Ito. Ganda na. Hawak ko siya. Uy, teka lang. Ay, pakitawa nga. May nabigay ako. Ate, pinatawag ko. Ayan ang kailangan mo. Flowers from you, pagbabaran mo na ba? Ayan ang flowers. Kaya ito ako wala. Saka na yun? Ha? Pwede ba ako maligaw? Ayoko sa'yo. Hindi lang daw. Okay naman ako. Diba? Okay naman ako. Yun nga lang, hindi pa ako naliligo. Lungkot naman. Ay, ang buhay, parang life. Ano kaya magawa ko? Basket eh. Panala ko ng bag, alam ko na. Ah! Papakyaw ko siya. Papakyaw, gusto mo? Kulang ka sa akin to eh. Sa'yo, siya, kulang ka sa akin to. Ito yung buhay ko eh. Pinapakalitan ko lang yung nanay ko. Uy, ang ganda. Naniwala naman ako eh. Sila ng religion. Hindi, Christian pa ako dati. Oo, parang Christian ako, lalaki ako dati. Pero okay lang yan, pre. Isang kaya ka. Ano kaya, no? Ikaw ako siya. Bakit mo kaya, no? Ano, tingin mo. Compatible naman tayo eh. Hindi ako pwede, study first ako. Study first! Oo, kahit ba din ako, study first ako. O sige na. Alis mo lang ako, ako sa'yo. Ay, buwan. Aray ko. Nakakalungkot. Wala lang gagawin ko. Basket sa babae. Basket sa babae. Lalaki. Pinagpilitan ng nanay. Eh, hindi daw dito. Makapagdroga ng anak. Kaunahan, sis. Kulang ba? Ano ba lang ito, ha? Ito. Pagod na ako eh. Pagod na ako. Pagod na ako. Inisan mo na ako ng nanay ko. Tapos di ko alam kung saan ako lulugar. Alam ko na. Pagod na ako. Natapusin ko na yung buhay. Natapusin ko na.
naman natin ang Panginoon. Sino ang pinagpala ng Panginoon? Okay ba yung drama nila? Hindi po, babuksan na lang po muna at ano po, pasensya na po kayo, medyo maskip na yung mga gentleman natin. Tayo na lang. So, dako po muna tayo sa Word of God. Sino bang gusto ng mga awitin? Tanong iba eh. At napakaganda ng drama na inanda ng mga kapatiran. Salamat po sa ating Panginoon. Yun ay mga awitin. Sino dito ang mahilig sa mga kanta? Music, mga kanta. Yan, diba? Sabi nga ng kasabihan, music is the language of our soul. Diba tayo, minsan kapag naluluto tayo, nakikinig tayo ng kanta, tama mo ba? Kapag ikaw ay masaya, nagpapatugtog ka, kailangan natin yung music sa ating pong buhay. Pero katulad doon, sa amin pong ginawang drama, may mga awitin na yung sumisimbolo sa mga kasalanan sa buhay ng tao na doon nadaanan, bisyo, sa droga, relasyon. Pero ngayon pong gabi ito, pag-usapan po natin, sabi sa Psalms 40 verse 3, binigyan niya ako ng bagong awitin. Isang awit ng pagpupuri sa Diyos. Maraming makakita nito at matatakot sa Panginoon at magtiwala kayo sa Kanya. Tayo po muna ipansamandaling manalangin, hingin natin pagsama ng Panginoon. Lord, marami pong salamat ngayong gabi sa mga awitin, Panginoon, sa drama, Lord God, maging ngayong gabi sa pangangaral ng iyong salita, sa pagtotoo, Panginoon. Pumipo ito sa puso't isip ng bawat isa. Banal na Espiritu, sa iyo lamang po kami umaasa, wala po kaming tiwala sa aming sariling kakayanan, Panginoon. Maraming salamat, sa iyo lamang po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang ating ay pinakakatang kong a new song o bagong awit. Yun nga po mga minamahal. Ang tanong ko ngayong gabi, ano ang may hahalin tulad mo sa iyong buhay kung may hahalin tulad sa isang awitin? Katulad ka ba ni Eduardo? Napakasakit, Kuya Eddie. Di ba? Or anong awitin ang may hahalin tulad mo sa iyong buhay? Tingnan natin ilang bagay, mga kapatid. Number 1, the song of regret. Ang iyong buhay kaya ay mayroong pagsisisi. Tandaan natin mga minamahal, sabi po sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ano po, di ba? Sa ating pong buhay, meron tayong mga bagay na gusto nating gawin, kaso hindi natin ginawa. Kaya nagkakaroon tayo ng regret, pagsisisi. O marahil alam natin yung tama, pero hindi natin ginawa. Darating sa point na mayroong pagsisisi. Huwag sana pong dumating sa punto ng buhay natin na magkaroon tayo ng pagsisisi na nasa huli, mga minamahal. Kaya habang meron pa tayong pagkakataon, habang meron pa tayong buhay na malakas, ay gawin natin yung nararapat sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, gusto ko lang i-share sa inyo. Ako po ay naging supervisor itong last year lang. At meron akong hinahawakang maliit lang na team, mga ilang tao. At nakakalungkot po dahil tumawag sa akin yung HR namin, nag-resign na po ako dun sa trabaho na yun. At yung isang tao na ang agent ko, mga minamahal, ay binawian na ng buhay. Kaya ako mismo ay nalungkot at nagulat. 39 years old, na-stroke. At gano'n na lang, kabilis, mga minamahal. At gusto kong maging totoo sa inyo na nalungkot ako dahil hindi ko siya nabahagi na ng salita ng Panginoon. Dahil yung aming trabaho, work from home, busy sa trabaho. At ngayon, binawian siya ng buhay. Sino dito makakapagsabi na malakas ka ba, hindi ka babawian ng buhay? Wala pong makakasigurado, tama po ba? Pag pupunta tayo sa sementeryo, meron pong kayo matadaanan, maliit na libingan, ibig sabihin, baby. Diba? Merong bata, merong teenager, meron kasing idaran ko, meron kasing idaran mo. Huwag po natin hintayin na maging huli ang lahat bago tayo magkaroon ng pagsisisi sa ating pong buhay. Huwag sana maging song of regret ang ating pong buhay, mga minamahal. Tandaan natin sa buhay na ito, ang kasalanan
ay binibigay ng kaaway sa atin. Oo, masarap gawin ang kasalanan. Galing din po ako sa bisyo. Ako po ay 14 anyos dati. Araw-araw nagiinom, sigarilyo, sugal, at maling relasyon ay aking pinasok. Ang di ko lang nasubukan, droga. Pero kung di ako nakakilala sa Panginoon, marahil na droga na rin ako. Mga minamahal. Pero sa totoo lang, habang ginagawa mo yun, masaya naman talaga. Kapag kasama ang barkada, kapag kasama ang tropa, masaya naman talaga. Pero kapag mag-isa ka na lang pag-uwi ninyo sa bahay, nariyan na naman ang kalungkutan. Nariyan na naman ang kabigatan. Galing din po ako sa broken family. Malungkot ang buhay. Nalungkot ako dahil wala akong magulang. Ang nanay ko nandito pa noon sa Cavite, tatay ko na sa Cavite, naghiwalay sila kami magkakapatid na doon sa Cebu, pinadala kami. Pag Christmas, yung mga pinsan ko, buo sila. Nag-Christmas party kami ng pamilya ko sa Cebu. Kami lang yung walang nanay at tatay. Kaya dahil sa kalungkutan, nalulung ako sa bisyo. Pero pagbalik sa bahay, meron na namang kalungkutan. Kaya huwag po natin hintayin, mga minamahal, dahil ang kasalanan, meron po yung consequence sa ating pong buhay. Ang bisyo, nagsisimula sa saya. Ang immoralidad, nagsisimula sa excitement. Ang kasalanan, nagsisimula sa curiosity. Pero ang huli niyan ay merong kabayaran at pagsisisi. Sabi nga sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Letter B, regret cannot change the past. Ito naman po, marahil tayo po ngayon, ang ating pong buhay. Hindi ko po alam ang buhay ng bawat isa. Meron po tayo mga first-timer dito. Marahil meron ka ng regret sa iyong buhay. Ito naman ang pag-asa. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Sabi nga ng kasabihan, habang buhay may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Amen po ba? Sino naniniwala dito? Amen. Habang buhay may pag-asa. Huwag mo isipin na wala ka ng pag-asa. May pag-asa pa. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Kaya kang tulungan ng ating pong Panginoon. Ano man ang iyong kalalagayan sa iyong buhay. Para iniisip mo, hindi mo na kayang magbago. Pero nais kong sabihin sa iyo, kapag lalapit ka sa Panginoon, kaya kang baguhin ang ating Panginoon. Ang kailangan mo lang payagan ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. Hindi regret ang kailangan natin sa ating buhay. Ang kailangan natin, alam mo mga minamahal, repentance. Kasi pag tinagalog mo yung regret at repentance, pareho lang yun, di ba? Pagsisisi. Kaya sa English tayo, mas maganda, regret and repentance. Mas mahalaga yung repentance sa atin. Oo, may regret ka sa yung mga nagawang mali. But the question is, are you repenting? Kasi ang repentance, mga kapatid, yung bagay na pinagsisihan mo, humingi ka ng tulong sa Panginoon para hindi mo na iyon muling magawa. Tama po ba? At salamat po sa ating Panginoon, siya po'y nagbabago ng buhay. Letter C, without Christ, people remain broken. Sino dito yung broken? Huwag na magtaas ng kamay. Broken-hearted. Di ba? Galing ka sa broken family. Minsan, hindi lang naman sa pag-ibig na broken-hearted eh. Di ba? Marahil may problema ka, may kabigatan ka, bigat na bigat ka na sa iyong puso. Sabi nga sa Tagalog, basag ka na. Di ba? Kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Amen? Subukan mo man lahat ng bagay, bisyo, relasyon, katulad dun sa drama, mga minamahal. Kulang pa rin yan. Wala yung magagawa. Tingnan nyo nga, gawin ko na lang halimbawa si Solomon. Sino dito nakakilala ng Solomon? Hindi yung kapitbahay ni Masikero, ha? Si Solomon, na hari sa Israel, nasa kanya na ang lahat. Siya yung original, hindi si Daniel Padilla. Ha? Nasa kanya na ang lahat. Kayamanan, katalinuhan, ano pa? Relasyon, 700 lang naman ang kanya maging asawa. Sino dito yung natalo? 700! Kayamanan, pinakasikat, pinupuntahan siya ng mga hari. Noong panahon niya walang gera, napakamakapangyarihan ni Solomon. Pero anong sabi ni Solomon? Nasubukan ko na ang lahat. Pero ang buhay na ito ay suka lamang. Sipin mo yun, nasa kanya na ang lahat. Pero bakit nasabi niya na wala pa rin saysay sa buhay na ito? Marahil ikaw, kaibigan, sinusubukan mo ang iba't ibang bagay. Bisyo, relasyon, sugal, at kung ano-ano pang bagay. Hindi yan ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan.
Bakit may mga mayayaman nagpapakamatay sila? Bakit may mga artista, mga gwapo at magaganda pero naghihiwalay pa rin sila? Dahil si Kristo lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sabi po sa Matthew 11 verse 28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal o nabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Marahil ikaw ay nabibigatan sa iyong buhay. Marahil pagod na pagod ka na sa iyong buhay. Gusto mo nang magpakamatay. Kaibigan, wag mong ituloy yan. Subukan mo si Kristo sa iyong buhay. Papasukin siya sa iyong buhay. Magkaroon ka ng tunay na relasyon kay Jesus. Mga minamahal, hindi po religion ang nais namin i-alok sa inyo. Walang magagawa ang religion sa iyong buhay. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino sa lahat, katulad ni Solomon. Kahit alam mo pa maraming doktrina, mga minamahal, kung wala si Kristo sa iyong buhay, wala pa rin niya magagawa sa iyong buhay. Kailangan mo magkaroon ng tunay na relasyon sa ating po Panginoong Jesus. Sabi niya, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Hindi ka makakaparoon sa Ama maliban na lang sa pamamagitan ni Jesus. Kung di mo pwedeng sabihin, mabuti ka namang tao, wala kang inahargabyado. But the question is, kamusta ang relasyon mo sa Panginoong Jesus? Marahil relihiyoso ka, tapat ka sa religion, pero hindi po religion na makapagkiligtas sa iyo. Hindi religion na magbibigay sa iyo ng tunay na satisfaction. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Ito pong pangalawa, the Song of Grace. Ito po ang biyaya. Hindi po ako nangangaral para sabihin na kayo ay makasalanan. Lahat po tayo dito makasalanan. Kahit ako po na nagsasalita, nanay ko, minumura ko ng harap-harapan. Ako Ismael na anak, tumigil ako sa pag-aaral, bisyo, araw-araw, relasyon, hindi ko na mabago ang aking sarili. Dumating sa point, nagkaroon ako ng mabigat na karamdaman. Naisip ko pa, maigi na lang, mamatay na lang. Dahil pagod na ako sa aking buhay. Broken family. Punong-puno ng kalungkutan. Pero salamat nung nakilala ko si Jesus. Nagkaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaibigan, hindi mo kailangang hintayin na mabago ang iyong buhay bago ka lumapit kay Jesus. Kung ano ka ngayon, pwede kang lumapit sa Panginoong Jesus. Tatanggapin ka ng ating Panginoong Jesus. Huwag mong sabihin, tsaka na lang ako lalapit kay Jesus pag nagbago na ako. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Lumapit ka kay Jesus, baguhin niya ang iyong buhay. Amen po ba? Oo, mahal tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Pero hindi niya papayagan, hindi niya hayaan na magpatuloy lang tayo sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kung alam niyo po ang kwento ng isang babae na prostitute sa panahon ni Jesus, meron isang babae lumapit, papatuhin na siya ng mga Israelita, papatayin siya. Dahil sa kanyang kasalanan. Alam niyo ang sabi ni Jesus? Kung sino yung walang kasalanan siya, unang bumato. Anong ginawa ng mga tao walang bumato? Kasi lahat sila may kasalanan. Pero merong isa doon na karapat dapat bumato. Sino yun? Si Jesus. Kasi wala siyang kasalanan. Pero anong ginawa ni Jesus? Ako din hindi nahuhusahan. Yumaon ka at huwag ka nang magkasala. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang yan, sige, mahal kita. Sige, tuloy mo lang yan, hindi mo kita. Ang sabi ng Panginoong Jesus, yumaon ka, huwag ka nang magkasala. Kaya mga minamahal, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kailangan mo lumapit sa Panginoong Jesus. At ikaw ay tutulungan ng ating pong Panginoon. Ito naman ang biyaya, mga minamahal, kaya kang tulungan ng Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon. Kung ayaw mo maniwala, marahil iniisip mo, kung mahal ako ng Diyos, bakit kami may problema? Kung mahal ako ng Diyos, bakit kami broken family? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito, bakit ganyan, bakit kami mahirap? Sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa iyo at sa akin, kaya binigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan kamahal ni Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Sabi sa Romans, mga minamahal, bagamat tayo ay makasalanan pa, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Hindi hinintay ng Panginoon na, okay, maging banal muna kayo bago iaali ko ang buhay ko. Hindi.
na huwag kang mahiya sa Panginoon. Welcome kayo mga minamahal. Maging, kung dito kayo sa Cavite City, huwag kayong mahihiya. Ito ang problema, dinadaya tayo ng kaaway, nahihiya tayo. Iniisip natin, ayoko magsimba, baka masunog ako. Meron ba ditong nasunog? Masusunog tayo lahat. Hindi tayo marapat-dapat. Di ba? Pero mga minamahal, mahal ka ng Panginoong Yesus. Kung ayaw mo maniwala, bakit buhay ka pa ngayon? Kung di ka mahal ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Boyet, ang isang katotohanan na buhay ka pa, may plano ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya ikaw ay buhay pa. Diba, kung wala nang plano ang Diyos sa iyo, sa mga langit nawa. Huwag muna, Lord. Pero buhay ka pa, may plano ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng ating Panginoon. Binibigyan ka niya ng pagkakataon, anak. Huwag mong hintayin na maging huli ang lahat. Katulad ko nga ngayon katrabaho, mga kapatid, sa totoo lang malungkot ako. Nabalitaan ko. Kasi, kasamahan ko mismo naturuan ko sa trabaho. Nakakalungkot, 39 years old na. Hindi mo binawihan ko. Dahil ang buhay ay punong-puno ng bisyo, pagsasaya, kalayawan, pero saglit lang ang buhay, mga minamahal. Pangatlo, ang panghuli gustong ibahagi. Sa pangalawa ay may biyaya ang Diyos. Sa pangatlo, the song of victory. Sino dito gusto maging matagumpay? Amen. Ayaw yata ng iba. Sino dito gusto maging matagumpay? Amen. Praise God. Salamat sa ating pong Panginoon. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, sabi sa ating teksto, Psalms 40 verse 3, binigyan niya ako ng bagong awitin. Amen? Amen. Hindi na, lonely, I'm Mr. Lonely. Bagkus magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong puso. Amen? Kahit ikaw ay may problema, meron ka pa rin kapayapaan, may kagalakan. Yun ang bagong awitin na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 57, ngunit salamat sa Diyos, binibigyan na tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin kaya maging matagumpay mga minamahal, maliban na lang sa Panginoong Jesus. At meron ako napakinggan na isang quotation na nakakatakot na isang bagay maging successful ka sa buhay na wala ako sa iyong buhay. Isa sa pinaka nakakatakot. Oo, marami pa rin mga tao successful ka sa secular. Marami kang pera, bahay, kotse. Pero pag namatay ka, madadala mo ba yung kotse mo sa langit? Pag namatay ka, dahil ikaw ay pinag-aralan, abogado, or mataas ang pinag-aralan mo, pwede mo bang sabihin, Lord, papasok ako dyan, abogado ako. Tatingin niyo, Brian? Hindi, mga minamahal. Kailangan mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Diba sabi nga sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit ang sukat ikaligtas ng mga tao, kundi sa pangalan lang ng Panginoong Yesus. Kaya hindi ko na po papakabain pa, mga minamahal. Hindi po religion, hindi po kami ang magliligtas sa inyo. Hindi po namin kayang baguhin ang inyong buhay. Si Jesus ang iyong kailangan. Lumapit ka sa Panginoong Yesus na may pagpapakumbaba, may pagsisisi. At si Jesus ay nagmamahal sa inyo, tulungan ka na. Pwede po ba yun? Amen. Nais ko po kayong ipanalangin. Sa mga first-timer, pwede po bang makita ang isang kamay ng mga ngayon lang nakadalo? Pakitaas po ng kamay, pwede po ba? Isa, dalawa. Ngayon lang nakadalo ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, nakadalo na kayo eh. One, two, three, 4, 5. Amen. Pero ganito po, okay, baba na po natin ang ating kamay. Ganito po ang gagawin natin. Maging sa lahat, hindi lang po sa mga first-timer. Paano tayo lalapit sa Panginoong Jesus? Sa pamamagitan ng panalangin ng may kaseryosohan. Panalangin po tayo. Lahat pwedeng sumunod sa panalangin bilang yung mga first-timer. Marahil nakadalo pa kayo dati, pero nagka-problema ka, may mga nagawa kang kasalanan. Hindi po namin kayo gustong i-condemn. Mahal ka ng Panginoon. Kahit gano'n pa kabigat ang iyong kasalanan, kaya kang tulungan ng Panginoon. Hinihintay ka lang niyang lumapit sa Kanya. Kaya ganito po, mananalangin po tayo. Ulitin ninyo yung panalangin na aking babanggitin. Repeat after me, pero ariin mong personal na panalangin sa Diyos.
ay ikaw mismo na nanalangin sa Panginoon. Pwede ba yun? May sa mga bata, may sa online, kung may nanonood sa online, tayo pong lahat ay mananalangin. Yung po natin ang ating ulo, kung handa na po tayo sa panalangin, ulitin natin ang panalangin na ito ng may kaseryosohan sa ating pong mga puso. Yes. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami po salamat sa iyong pag-ibig sa iyong pag-ibig sa akin. sa akin. Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat sa lahat ng aking mga ng kasalanan. aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita, tinatanggap kita, pinapapasok kita pinapapasok kita sa aking puso sa aking puso bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako na magbago. na magbago. Marami pong salamat Marami po salamat sa kaligtasan, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. sa kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Jesus. Salamat. Salamat po manalangin sa inyo, Lord. Salamat sa mga kapatid, Panginoon, mga first-timer na dumalo sa aming simulang 180 job. Aking dalangin kulang ang aking mga sinabi. Ikaw ang magdagdag sa kanilang puso, banal na Espiritu, magrema ang iyong mga salita. Hanapin ka nila sa kanilang buhay, maglingkod sila sa iyo, maligtas, mabago ang kanilang buhay. Pagpalain mo sila sa kanilang buhay, sa mga bata, sa pag-aaral, sa hanap buhay, trabaho, business ng bawat isa, i-bless mo, Panginoon. At samahan mo pa kami sa ilang awitin na aming pong ihahandog. Maraming salamat sa ilang po lahat ng kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po yung so ngayon po gabi ay meron pa po kami ilang awitin na ihahandog at huwag po kayo magmadali, mamaya meron po tayong merienda na inilaan po dyan pagkatapos ng ilang awitin. At ibibigay ko po sa aking mga kasama ang pagkakataon para maghandog ng awitin. At ito po. Isang mapagpalang gabi po ulit sa bawat isa. Marahil sa mga buhay natin na naranasan natin yung problema, iisip natin na sumuko na lang. Pero ang maganda natin gawin is magpaubaya sa Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin. Paubaya po, Christian version. Simula bago ang lahat, pagkaramos ng buhay sarap, pati na sa puso may kulang pala. Ang Diyos ang kailangan at ang pag-ibig niya. Di siya nagkulang sa kanyang pagmamahal. Lahat
Wagas na pag-ibig at walang hanggan. Ikaw ang inuna, kahit buhay basta piling niya, manalig ka lang sa kanya. Pagkuhalan ko nga sa mga kuya, Amen. Praise God. Alam niyo po ang Lord hindi makakakilos sa buhay natin kung hindi tayo mismo lalapit sa Kanya. Kaya ang Panginoon ay laging naghihintay sa'yo, sa akin, kaya ikaw, lumapit ka na sa ating Panginoon. Amen. Pakinggan niyo po ang ating Panginoon.
Amen. Sa mapagpalit kami po sa bahay. Amen. Nais lang po namin ang magtog ng isang awitin. May pamagat ang buhay. Lahat ay nagtatanong tungkol sa aming bayan. Sa mundong kaluluwan natin pinamulaan. Sila'y nalilito at ang mundo''y nagkagalito. Salamat dahilan at habang may kasalanan. May gumagana ng lahat ng paraan upang hiwalay sa ating naguluhan. Sinuko ang buhay ko, binigay sa may kapal. Si Jesus ang dahilan, ayaw mo ay ipagpala. Ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Galing ka lang, Diyos, buhay na walang hanggan. Pinuhang tanggapin lang sa ibang haring bumaba. So ang buhay sa ating kumanan.
Amen. Sino gusto pa ng awitin? Susunod na naman. Praise God. Buksan po natin yung ilaw. At salamat po sa ating pong Panginoon. At pasensya nyo na lang po at kita ang aming mga nihanda. Okay natin, dito na yung iba sa susunod. Nakakanta, di ba? Magpapatuloy sa Panginoon. So, tayo po ay mananalangin. Nais namin maganyaya sa mga, alam niyo naman, yung mga dito, ang ating gawain sa linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12. At meron po tayong gawain sa gabi, alas 6 hanggang alas 8. At sa Miyerkules naman ay alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Welcome po kayo sa gawain natin po, Panginoon. At maging yung mga matatagal na, salamat po sa inyong pagdalo. Na-appreciate po namin yung pagdalo. At matagal na hinihintay ng Panginoon ang pagpibigay sa Panginoon. Tayo muna yung manalangin sa ating konting pagsasaluhan. Huwag kayong magmadali. At natin masigit yung ating lugar. Siguro i-distribute na lang nila. And then mamaya, pagkatapos po kumain ay mag-picture po tayo. Okay lang po ba? Ay wala mo na ang okay para meron tayong remembrance. Okay po ba? So sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat ngayon pong gabing ito sa tagumpay ng aming pong 180 Jam. Pagpalain mo po, Diyos, ang aming pong pagsasaluhan, Panginoon, ang mga pagkain. Salamat sa mga naganda at nagaloob. Ibalik mo ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Maging kalakasan at kabusugan ito ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat sa ilang po lahat ng kapurihan naman. In Jesus' mighty name. Amen. Ako na lang po at mga kapira na lang mag-distribute para hindi po tayo hirapan dahil sa ibang lugar. At guys ko rin magpasalamat kina Pastor Denver at kay Pastor Jerry. Kahit hindi ko sila hinintay, pumunta sila. Praise God. Salamat po sa inyo mga taga-Noveleta. Salamat sa inyo. Patuloy kayo sa Panginoon balang araw. Kayo rin magpawag dito dyan. Kami naman ang nagdalaw sa inyo. Praise God. So,